Alam nyo ba ang iba't ibang mga nilalang at elemento sa Philippine mythology? Ito sila. Unahin natin ang Ansisit. Sila ay kilala din sa tawag na nuno sa punso sa Tagalog. Ang mga Ansisit ay nilalang na mukhang matandang lalaki na nakatira sa mga punso. Sino mang mamalasin o magkakamaling sagiin o ihian ng kanilang tahanan ay siguradong makatatanggap ng sumpa kagaya ng sakit, pagsusuka o tubuan ng buhok sa mga lugar na hindi dapat tubuan ng buhok. Ikalawa ay ang mga bungisngis. Ang bungisngis ay malaking higante na may isang mata lamang at palaging tumatawa, kaya naman tinawag itong bungisngis. Napakalakas din kumain ng mga bungisngis kung saan kaya nitong kumain ng isang buong kalabaw at maging tao na mamalasing matsyempohan niya kapag siya ay gutom na. Ikatlo naman ay ang mga ikugan. Ang ikugan ay nilalang mula sa mga kwento ng tribong Manobo sa Mindanao. Mukha itong unggoy na laging nakatambay sa mga puno. Meron itong malakas na buntot na ginagamit ito sa paglalambitin sa mga puno. Gamit ang parehong buntot, kaya nitong sikwatin ang mga taong naglalakad sa ilalim ng puno para kainin. Ayon sa kwento, bubuhatin ng ikugan ang kanyang biktima at bibigtin ito o di kaya ilalaglag para mapatay ito at saka niya kakainin. Ikaapat naman ay ang kiwig mula sa Aklan. Ang mga kiwig ay mukhang ordinaryong tao sa umaga na nagtatransform sa baboy ramo, aso o di kaya pusa tuwing gabi para makapambiktima ng tao. Ang kanilang paboritong target ay ang mga bata o buntis. Kagaya ng mga ordinaryong aswang, ang mga kiwig ay maaaring mapaalis sa pamamagitan ng paglalagay ng bawang o di kaya asin sa kanilang mga tahanan. Ang mga kaalamang ito ay mula sa librong Diccionario Mitológico de Filipinas na isinulat ni Ferdinand Blumentritt. Check out our product section para magkaroon ka din ng kopya nito.